Alright, so guys, today is the day na bibili kami ng e-bike, and as you can see, nag-iipon kami ng konting barya pambili. And bilangin ko na to kung sapat na to para pambili ng e-bike. And so sa mode of payment na nag-inquire ko doon nung nakaraan, pwede siyang cash. So ito, nag-ipon kami. So nag-try ako mag-ipon simula nung 1800s. Medyo malala nga lang yung inflation, kaya yung naipon nun is parang wala nang halos value ngayon. So hindi pala magandang advisable na mismong cash yung ipunin. Mas maganda kung nasa hindi cash yung ipunin or nasa ibang lugar yung ipon mo. And kung sakaling hindi sapat tong coins ko na naipon, so meron ako ditong 10, 20, 30, 40, 50, 60. And I assume kasama tong iba dito, nasa 300 pesos o 400 pesos to. Nung nag-inquire ako, pwede rin daw na mode of payment is cards. So kung meron kayong cards, pwede rin daw. I-swipe lang nilang ganun, then pak, utang agad, easy. And kung sakaling hindi rin kaya ng mga card, next option is valid ID. So hindi ko sure kung pwedeng valid ID to, nito rin pangalan ko, dito yung mukha ko. And meron din silang home credit. Kaso pag home credit, malaki yung interest. Like yung kukunin mong bike is around 30, pag hinome credit mo magiging 40. Pero mas magaan yung babayaran mo monthly. And that way magdadala ka ng valid ID, and yun lang. And kung sakaling hindi kaya ng cash natin, hindi kaya ng card natin, and hindi rin tayo approve sa home credit, ang last mode of payment natin na pwedeng gawin is, anyway, punta na tayo doon and let's go! Okay, so nandito kami ngayon sa bike shop, and voice over muna, nagtingin-tingin kami ng mga bike na pwede namin kunin. And basta sa halaga, medyo na-shock ang aking mata. Meron dyang 58, 30, 60, etong golf cart medyo 80,000 and napakamahal. So kulang pala yung dala kong cash, and they leave me no choice. So lumabas ako ng onte, bumelo, lingon-lingon sa kabilang kanan, and nagharap ng lakas ng loob, and sigaw! Walang kikilos na masama! So ayun, so after kong gamitin ang fourth mode of payment, ito na sila ginagawa ng aking e-bike. So cashless basis to, so malinis na malinis, may papel, may documents, malinis na malinis, at ayun yung battery. So apat na 12 volts, 20 amps, 20 amp hour. So goods na goods, and yan na, testing natin. Woo! Alright, so guys, ito na yung nabili naming e-bike. And as you can see, kompleto ang kinuha namin. So akala ko, ang na-request lang namin is lagyan ng bubong, pero nilagyan din nila ng trapal. Kompleto yan, paikot. And meron din dito sa harap, ito dito, para hindi mabasa yung harap. And nakakatawa, meron kaming side mirror, and meron din siyang signal light. So kapag liliko, iilaw to, kitang kita ng mga dumadaan. And nakala ko simpleng bubong lang, pero nakakatawa ito. Merong windshield and merong wiper. Stig! So ito yung upuan. Merong upuan ng bata sa anak ko. Ako dito, and dito yung asawa ko. So syempre, ito yung pinaka-komportableng lugar dapat. And yung battery nandito sa likod, ay sa ilalim. Yan. So nasa loob ng box na yan yung apat na 12 volts battery. Very good. And itong plastic is, antayin ko muna masira bago ko tanggalin. Syempre, tunay tayo. And andun yung compartment sa ilalim. Ito yung lock. Ay. So para mausad siya, kailangan mo nang ituog to. Lagi ko nakakalimutan. And ayun yung compartment. Pakita ko sa iyo kung ano laman. Yun. So yun. Mga basura, syempre. Day 1 may basura agad tayo. De, joke lang. Trapal to. Pang tapal lang. Then garbage bag, kadena pang lock. And meron silang freebies na kapote ito.
Johnson. Yes. And bukod sa raincoat na yan, binigyan din nila kami ng payong kasama sa previous. So sulit na sulit. Ayun o. Then yung charger nito, tsaka yung pag-charge ng battery, sa bahay ko na ipakita sa susunod na video. Kasi panibagong topic yon, kung paano ko siya i-charge sa iba't ibang paraan. So, ano ba yung mga nakita kong astig dito? Yung sa safety features or security nito, hindi ko nasasabihin dito sa video na to kasi pag sinabi ko yun, baka ako magnanakaw yung mga ganitong ano. Makita nila kung paano nakawin. So, hindi ko siya babanggitin. Pero may lock lang talaga dito para may usod yung bangkuan. Yes. And kasi marumi agad kasi naulanan. Syempre. Nung binili namin to, umuulan eh. So, okay na okay. Ang problema, gaya nito, sa mga medyo pangit. Walang pagkakalakto dito. So, ganyan lang siya. So pag iniwan nyo nakabukas o iniwan nyo yung e-bike nyo, anytime kahit sino pwede may mag-angat nito kasi wala siyang lock. And iniisip ko kung pa-weldingan to ng something na pwede kong ipang-lock dito para lagyan ko ng padlock para hindi siya madaling iangat at hindi makuha yung battery. So isa yun sa mga disadvantage in terms of security. And the rest okay naman. Meron kami ditong LCD. Pakita ko sa inyo yung itsura pag binuksan. Oh yeah, iBike. So, try na namin siyang paanda rin. And may 4 bars pa siya. Nagbiblink siya sa cellphone ko pero sa actual hindi. Medyo okay na. And sa nagtatanong pala kung magkano yung ganitong e-bike, ito ay mabibili mo kung itong core lang itong frame lang, wala yung ibang accessories, 31,000 or less depende sa franchise o sa nagtitindang store. And yung ganitong kakompleto na merong ganitong bubong, by the way plastic pala to hindi to bakal. Ito bakal. Bakal. Tapos may mga kable dito. Then meron kang side mirror. Goods na side mirror to, hindi ito yung putyo-putyong side mirror. So meron pang ilaw oh. So hindi siya putyo-putyong side mirror, very good. And yung wiper, may sarili siyang machine dito. On mo lang to. Then kusa siya mag-wipe ng windshield mo. Then merong case sa harap. Meron din silang freebie na lock, parang lock ng bike. And meron ding trapal. So yung gantong kakompleto is 36,100. And syempre mode of payment natin is yung number 4, so medyo naka-discount, de joke lang. And anyway, kung meron kayong gusto pang malaman dito sa e-bike na to, aalamin ko siya and comment lang kayo. Try kong sagutin. Konti pa lang naman subscribers, so madali pang maka-reply sa inyo. And sa battery pala, andun, 4 na 12 volts, 20 amps, 20 amp hour. And yung makina neto is 500 watts. Ayun siya. Meron din signal light sa likod. Ayun yung makina. So, ganyan lang siya kababa. So, bawal ipanlusong sa baha. Hanggat maaari, wag. Andun din kasi yung controller sa baba. Andun lang din. Tapos, yung iba pang wiring is nandito. So, yun yung mga bawal mabasa. Pero yung gantong sahig, okay lang daw yan. So, overall, I'm very satisfied sa bili namin. Kunin sana namin yung mas malaki na pang-apatan na tao. Kaso, kulang sa parking space sa bahay. E nandito ako sa kagubatan, dito ako nagbibideo. Char! So anyway, yun lang. Salamat sa mga nanood. And kung may tanong kayo or gustong malaman tungkol dito, sagutin ko siya sa comment section. Comment lang kayo and bye!